ka na ikay mawiwili. So mga par, naglabas nga po ng statement ang kampo ni Naoya Inoue sa pangunguna ng kanyang manager na si Hideyoki Ohashi na magsasampa daw sila ng kaso mga idol sa mga buyers na pumakyaw ng ticket ni Inoue para sa laban nito kay Akhmadaleb, yung tinatawag nila na scalpers. Kung matatandaan nyo mga idol, opening pa lang ng ticket selling sa bakbakan ni Inoue at MJ. Merong report na 10 minutes pa lang daw, ubos na at sold out na ang ticket sa bakbakan. Nung una okay lang mga idol dahil sobrang demand naman talaga ang laban sa Japan. Homecoming fight kasi ito mga idol ni Inoue matapos lumaban sa Amerika. Pero habang lumilipas ang araw mga idol, meron ng mga website na nagbibenta ng ticket ni Inoue na halos doble-doble ang presyo kaysa sa original nito na selling price. Scalpers pala may gawa nito mga idol. Binili nila lahat ng ticket at ibebenta na mahal para meron silang kitain. Mas malaki pa sa promoter. At sa mga nagtatanong naman mga idol, bakit kakasuhan ng Team Inoue ang mga scalpers na to? Syempre mga idol, walang ibang masisira sa ganitong gawain kundi ang promoter lamang. Ang mga promoters kasi mga idol, gusto nila mag-build up ng relasyon sa mga boxing fans. Sa ganun para ulit ito kapag meron na naman laban si Inoue. At ang mga scalpers na to mga idol ang sumisira sa promoter. Posible din mga idol ang awin ang laban ni Inoue kay MJ. Sakaling hindi talaga ng mga fans kaya bumili ng ticket dahil sa sobrang mahal. Samantala matapos nga po manalo mga idol ang IBF Super Featherweight Champion na si Eduardo Nunes sa laban nito sa Mexico. Kaagad naman ito mga idol, inakyat ang WBO Champion si Emmanuel Baquero Navarrete, ang IBF Champion sa ibabaw ng boxing ring para makipag-face off. Grabe ang hype sa laban nila mga idol, kaya malaki talaga ang tsansa na itong mangyayari na laban sa lalong madaling panahon. Bagamat ang ganitong bagay mga idol ay magdadala ng kamalasan sa ating pambato na si Charlie Suarez. Parang wala na kasi interes ni Navarrete mga idol sa kanyang obligasyon kay Suarez matapos ang kanilang controversial na bakbakan kung saan nauwi sa no contest ang laban. Pero wala naman sana mga idol ibang habol ang Pinoy. Hindi niya na hinabol na manalo ito kay Navarrete sa unang laban nila na siya naman dapat ang nangyari mga idol. Gusto lang talaga ni Suarez na maulit ang laban nila para malaman talaga kung sino ang panalo. Rematch na lang talaga ang hinahabol ng Pinoy. Pero sa ngayon mga idol, tila hindi pa ito mangyayari dahil may bago na pinag-iinteresan si Navarrete. At ang masakit pa dito mga idol, sa 130 pounder pa rin siya lalaban matapos nito sabihin na piga na daw siya sa 130 at gusto nun nito umakyat sa 135 pounds kaya ayaw nito makipag-rematch kay Charlie Suarez. Sa kabilang banda naman mga idol, karamihan nga po sa mga boxing fans nagsasabi na isang kabaliktaran daw talaga mga idol ang ugali ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. pagdating sa bakbakan sa boxing sports. Si Pacman daw kasi mga idol, puspusan ng paghahanap sa magagandang laban sa edad nito na 46 anyos. Sa ganitong level mga idol, mga mahirap pa rin na laban ang gustong mangyari ni Pacman. Maski sa mga exhibition fight nito, mabangis pa rin ang gustong kalaban ni Boss Manny. Pero si Floyd salungat dito mga idol. Kahit anong magandang laban ang i-match up mo kay Floyd, ang ending daw mga idol, lumalaban ito sa mga fighter na sure win ang kanyang panalo. At ngayon proud pa si Calvo mga idol, nalabanan itong si Mike Tyson na isang senior citizen na, imbis makipagbuno ito kay Pacman sa ibabaw ng boxing ring. Pero ang mas nakakatawa dito mga idol, si Floyd pa daw ang pinipili ng iba bilang GOAT ng boxing sports over sa nag-iisang 8th division champion.